yung mga anak ko. Oo, ma'am. Kung diplomat dito yan. Pwede mong habulin yung karapatan ng mga anak mo sa kanya. Sagot ng bansa nila. Di ba? Alam ko ganyan, Jay Lunching, di ba? Sagot ng bansa nila yan eh. May sustento yan, kahit anong mangyari. Hindi ko po kaya yun, tsaka wala po akong alam sa ganun eh. Akala mo lang, wala kang alam kasi nagdepende ka na sa kanya ng buong buhay mo. 8 taon ka nakadepende sa kanya eh. Akala mo, wala ka na alam gawin. Akala mo, hindi mo na kayang buhayin sarili mo. Diba? Kaya mo yan. Parang, sorry ha, parang ang sausawan nitong lalaking to eh. Pupuntahan ka lang pag weekends, kakamot. Aalis sa gabi. Okay naman sana yun eh, di ba? Kaya lang, asan dun yung yung willingness niya to spend a lifetime with you. When he cannot commit himself, di ba, to stay under one roof kasama ka. Alam ba niyang masakit na pinagdadaanan mo? Hindi ko po alam. Kasi pagkakausapin ko siya, iba-iba yung sagot niya. Iba-iba po yung... Ikaw ba nakakapunta ka sa opisina niya? Hindi po. Never? Ano ba siya? Interpol? International Police? Diba? Asset ba siya ng FBI? Diba? Ganun ba? Ganun? Kasi kung ganun siya, maiintindihan natin eh. Buhay nila yan eh. Pero diba, bakit kailangan niya i-drag? Diba? Yung kayo na mga anak mo. Ewan ko po kasi masyado siyang maarte siya. Imagine mo, asawa mo, hindi mo alam kung ano buhay? Ano po trabaho niya eksakto? Alam mo ba? Opo. Ano po? Ano po? Ha? Huwag na po. Takot ka. Hindi po ako natatakot kasi baka may nakikinig sa probinsya namin. Oo. Hindi po nila alam na ganito yung sitwasyon namin. Tsaka ng mga magulang ko. Lakasan niyo po, ma'am. Hindi po alam kasi sa amin. Alam niyo po, para may saklolo kayo matanggap mula sa kamag-anak mo. Kasi ayoko rin po sila nasasaktan. Hindi, ma'am, hindi ikaw si Wonder Woman, okay? Hindi mo kaya lahat ng pagsubok, kailangan humingi ng tulong kay Superman. Di ba? Hindi ka superhero. Wag po tayong wag po tayong magtitigas-tigasan na akala natin kaya natin lahat ng bagay. Ayan po, nag-text siya, malapit na daw siya. Ganun. So, ba't siya pupunta? Di naman weekends? Hindi po, minsan, sa gabi pumupunta siya. So, ganun lang? Kung kailan mapagtripan lang? Alam mo, ito, Jane. Po. Kung po pwede naman at may paraan na makasama ka sana niya at ayaw niya. Ibig sabihin, ano yan? Sabi po niya nagdadahilan lang yan. Kasi maraming beses na po ako naghintay. Katulad nung dati, naging 2 na nga yung anak namin bago niya kami linipat ng bahay. Ngayon po, sabi ko nga po na, bakit bumili ka pa ng bahay? Hindi ka naman din namin makakasama. Sabi niya kasi naiingayan siya dito, na maliit yung bahay pa din, maliit pa rin para sa kanya. Sabi niya, pag tapos daw nung isang pinapagawa niya, siguro daw, magsasama na kami. Ipapadyakan tagal pa nun. Maghihintay na naman ako na matagal. Wala mo na yan! Sa ulo yung... Yung mga bata, naaawa ako sa anak ko, lalo sa panganay. Siyempre, magtatanong yung anak mo. Ilan taon na po yung anak mo? 2 years old po yung isa. Tapos yung isa, pa lang, 9 months. Oh. And yung pong panganay ko
lagi siyang hinahanap. May nagbubusin na siya na po ba yan? Hindi po. Ala ko siya, kausapin ko sana eh. English ba English? Oo po. Ano ba bang nationality? Ano po siya? Chinese blood po siya, pero Malaysian citizen na po siya. Gulo ah. Oh my God. Ano ba yan? Nasabi ko ba talaga papadyak naman eh. So siya ay padala ng Malaysian government sa Pilipinas? Huwag ka matakot, ma'am, di ba? We are not talking about his job here. We are talking about his responsibility as a partner and as a father sa iyong mga anak. Pero, ano po, mahal naman po niya yung mga anak niya. Tsaka, binibigay niya yung mga pangailangan ng mga anak niya. More than anything, ma'am, di ba more than money yung presensya? Oo nga po. Kasi kung may paraan, I know for a fact na this is not too bad at all. Meron nga iba dyan, di ba? Pag magkita sila ng anak niya, once every 2 years lang kasi nasa abroad, di ba? This is not so bad at all. Ang akin lang, kung may paraan naman na magsama, boy, di ba? Ba't kailangan niyang hiwalay ang bahay? Bakit? Nandidiri siya sa'yo? Asawa ka niya? Hindi ka ba niya gustong katabi gabi-gabi? Ayaw ba niya pinagluluto mo siya? Ayaw ba niya nakikita yung anak niya pagising niya sa umaga? Ewan ko po, parang naiingayan siya pagka ano. Diba? Mas mahalaga ba sa kanya yung ingay sa paligid kaysa yung makasama niya kayo, pamilya niya? Oo nga po. Diba? Ikaw, dalawa anak, wala ka pa naman kamot. Ganyan, ayaw niya sa'yo. Diba? Ay, ako lang, I will take my time away from him. Kung ako lang po, kaya lang, I know it's not so easy na gawin yan. Of course, may. Opo, kasi dati umuwi na rin po kami ng probinsya. Ayun nga po, mayaring kasunod po namin siya. Sinusundo kami. Siyempre po, sinasabi po ng magulang ko na sumama ka na kasi yung mga bata. Sige anak, sumama ka na. Foreigner yan, mayaman yan. Hindi po ganun. Hindi po sa ganun. Kasi ako po, naiisip ko, sabi ko po sa sarili ko, mas masarap pa ang naging asawa mo magsasaka. Kahit ano lang yan. Pero mas alam mo magkasama kayo. Kasi parang pagka nandyan siya, parang ang lakas-lakas ko. Kahit na pagod na ako, parang may mahukutan ako ng lakas. Pero pag wala siya, parang pag nagkasakit mga anak ko, wala man lang akong Teka, mama, nag-text po dito. Basahin ko lang po para sa'yo. Okay lang po ba? Opo. Si Nicole Yala po, nagre-react. Alam mo po sabi niya? Po. Ang tanga-tanga ng caller mo. Sinasabi niya po yan kasi hindi niya po alam yung Hindi po, kahit ako po. Sasabihin ko yung pusin, tanga-tanga nyo eh. Bakit mo hahayaan, di ba? Napahirapan ka ng taong ito. When you know that you have a very big potential, di ba, to take care of him, pero ayaw niya ng pag-aalaga mo. Bakit mo hahayaan, di ba, na tumira kayo sa magkahiwalay na bahay kung pwedeng buo ang pamilya? Ano ba ang meron sa kanya na ayaw niya ma-discover mo? Diba? Meron ba o talagang ayaw ka lang niya kasama? Kasi Yun eh, do you really even know him? Kilala mo ba siya talaga ng buong buo? Ha? Hindi ko na nga po siya makilala kasi nga, ganito nga yung sitwasyon namin. O, alam mo na yan! Diba? Hindi ko po kayang gawin. Sa inyong relasyon, diba ako naniniwala ako, Jane, na sa isang relasyon meron isang masusunod. Diba? But then again, ang isang relasyon should always be a compromise. Diba? Kasi it's the act of meeting halfway. Puro gusto niya nasusunod pusang gala.
Di ba?